talagang katay ka doon dahil galit na galit ang Chinese government sa Pugo. Hindi po yan ang reason kung bakit di pa ako pupunta ng China. Ang reason ko po, babalik po ako dito sa Pilipinas at magpapaliwanag ako dito at haharapin ko po kung ano man po yung mga aligasyon po. Correct. But you cannot remove the fact that ikaw ay involved sa Pogo. Whether you deny it or not, kaming lahat dito naniniwala talaga na involved ka sa Pogo. Kung mag-insist ka, you can tell it to the Marines, not to the policeman. Merong sinabi si General retired General Villanueva na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya merong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala Kilala mo ba ako? Nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Ako. Ay, siniguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former chief PNP na tumatanggap sa iyo ng pera. Laruhin ko lang ito. So, General Gonzales, pwede malaman from you kung sino yung former chief PNP na sinasabi niyo na tumatanggap ng monthly payroll from Alice Go? Your Honor, I don't have any confirmation, but I'm sure you're not the one. I think so. Thank you. Thank you if I'm not the one. Finally, Miss Cassie Leong, Miss Cassandra, kilala niyo po si Xiaolong? Hindi po, Madam Chair. Paano po posible yon? Kasi binabanggit po si Xiaolong in connection pareho sa Lucky South 99 at sa Whirlwind Corporation. Mula sa simula, yun lamang yung sinasabi mong konektado ka. One more time, Miss Cassie, kilala mo ba si Xiaolong na associated hindi lamang sa Lucky South 99, kundi pati sa Whirlwind? And I remind you, you are under oath. Ito yung unang pagsagot mo sa amin, so magandang totoo yung isasagot nyo sa amin. Kilala nyo ba si Xiaolong? No po, Madam Chair. Okay, tatanungin pa namin ikaw ulit sa mga susunod. Director, hindi, bago ko yung follow-up question ko kay Director, Miss Cassie, kasi meron din akong tanong sa iyo tungkol dun sa isa pang tao. We just got this information quite recently. Alam mo ba na ang ninong mo na si Duan Renwu ay wanted fugitive sa China? No po, Madam Chair. Ninong po. Pero ninong niya si Duan Renwu. Balik kay... You want to say something else, Miss Cassie? On the mic, please. Wala po, Madam Chair. Alright, matatanong ka Madam pa Chair, namin. Senator Joel, before I go back to Director. Hindi lang po ako makamove Director on because Casio. hindi niya gaanong kilala and yung relationship niya kasi kay Duan Renwu, ninong mo lang siya. Hindi ka ba niya empleyado o ka-partner? Partner po sa business. Partner sa business. Sa Whirlwind po. Sa Whirlwind. Opo. Okay. Sa Whirlwind na konektado si Xiaolong. Hindi ka empleyado ni Hindi, Duan si Renwu. Duan Renwu po. May ninong po. Bukod kay ninong mo na si Duan Renwu na tinatanong ngayon ni Senator Joel, yung Xiaolong na inulat ng PAOK sa Cebu ay konektado din sa Lucky South 99 at saka sa Whirlwind Corporation. Hindi ko po kilala, Madam Chair. That's impossible since ikaw ang boss sa So kasi Whirlwind. Senator Joel. my question lang is dun lang sa Whirlwind kayo magka-partner ni Duan Renwu? You mean which? Sabi mo kasi magka-partner kayo sa Opo, negosyo. sa Whirlwind po. Whirlwind. Opo. Doon lamang wala na kayo ibang pinag-partneran? Like? No, you meron answer kang the negosyo question. ka. We ask the Kung meron kang question. negosyo, meron ka pang ibang pinartneran,
kung anong partner yon, kasi magkasama kayo sa isang bahay, tama po ba? Kasi isa yung address nyo eh. Opo. So, Tama okay. po. So, For sure. hindi ko iniisip na magka-partner kayo, partner-partner, dahil kagaya ni Alicel, hindi ko iisipin yon. But other than that, ng Whirlwind, may ibang partner pa kayo ni Duan Renwu? Alam nyo, mahirap magsinungaling dito kasi marami kaming dokumento, marami kaming ipapakita sa Meron po. inyo. Yes, so meron. Opo. Ilang mga negosyo yung meron kayong partnership ni Duan Renwu? Mr. Chair, can I check it po? Can Sige I lang. double check Okay, po? sige, mamaya na lang Cassie, no? And lagi kayong I mean, close kayo ng ninong mo, Cassie? Close kayo? Tumitira kayo sa isang bahay eh. Opo. Close kayo. Mm. Ano yung relationship mo kay ninong Duan Ren mo? Magkasama kayo sa mga trips. For example, magkasama kayo sa trip sa Taipei. Natatandaan mo yun? Kasama si alias Alice at si Sheila. Natatandaan mo yung trip na yun? Opo. Question ko lang, bakit siya yung napili niyong kasama? Si Ninong sa isang barkada trip. Normal ba yun? Kung ang relationship mo lang Ninong? Mr. Chair, speaking of Taiwan po, parang Chinese New Year po yata yun. Yes. Opo, tapos nag-aya po yung boyfriend ko, si Wesley Go, na pumunta po sa Taiwan. Tapos po niyaya ko po siya. Kaya nga, ang tanong ko, hindi ba, normal ba yon na magyaya ka ng ninong mo, kasama mo yung boyfriend mo, na kine-claim mong boyfriend? Normal sa'yo yun? Ninong, sama ka, third wheel ka namin ng boyfriend ko. Hindi lang naman po kami, Mr. Chair. Kaya nga, normal Opo. ba yon? So, normal sa'yo yun? And Chinese New Year's, tayong mga Pilipino, I'm sorry, hindi ko alam kung you're a real Filipino, hindi ka magse-celebrate ng gaya ng Chinese New Year nang hindi ka super close sa isang tao. Is that correct? You mean sino po yung hindi ko po? Si Duan Renwu. I'm talking about Duan Renwu. Close ko po siya. So close kayo talaga. Opo. So again, hindi mo alam, sabi mo that international fugitive siya, hinahanap siya, wanted siya sa ibang bansa, pero tumitira ka sa the same house with him. Yes po, Mr. Chair. Ang dahilan at sabay kayong umalis noong June 11, bakit hindi mo kasama si Duan Renwu? Bakit siya yung ang kasabay mo, hindi pala si Wesley na boyfriend mo noong June 11? Noong June 11 po, travel po going to Singapore po. Yes, bakit Apo. hindi si Wesley ang kasabay mo? Bakit si Duan Ren? Nagkaayaan lang po. Si Duan Renwu, alam mo na isang dating police officer, Chinese police officer, alam mo po yun? Yes po. Marami ba siyang tauhan na Chinese military officials na nagpunta rin dito sa Pilipinas? Sa pagkakaalam ko po, wala po. Meron po kasi, no, marami pong nandito at sila yung tinuturong notorious dun sa mga torture chambers, mga kidnapping at mga crimes that committed here. Bakit ka nasa Malaysia nga pala, Miss Cassandra, with the Guo siblings? Kasi hindi ka sumabay sa kanila papunta doon, di ba? Tama po, Mr. Chair. Bali po si Wesley Go po, nag-message po siya sa akin na magta-travel po sila going to Malaysia. Sinabi niyang tatakas sila. No. Hindi mo alam na tatakas si Sheila at alias Alice at si Sheila patungong Malaysia? No po, Mr. Chair. Sige po. Madam Chair, I will not take the time of our colleagues. I will just propound my questions later. Thank you. Quick follow-up question kay Miss Cassie. Sina Wesley Go at si Huang Ziyang ay nag-link up sa Hong Kong ngayon? Hindi ko po alam, Madam Chair. Or nasan ngayon si Wesley Go? Hindi ko po alam. Hindi ka Sa SP Pro Tempore. Madam Chair, ba boyfriend mo? Yes po, Mr. Hindi ka Chair. nagtatawagan kung nasan na siya, hindi ka worried kung nasan siya, o baka napatay na siya o ano, kung may nangyari na sa kanya. Mr. Chair, Are you not concerned about his
His safety? Yes. Miss Mr. Cassie. Mr. Chair, yung mga phone ko po is nasa MBI right now. So wala po kaming contact. And I have new phone pero wala pong other contact po. Don't you know his number? No, Mr. Chair. Paano nagtatawag ako? Hindi mo alam number niya? Hindi ko po memorize. Paano kayo Mr. Chair. siya tumatawag sa'yo? Siya tumatawag sa'yo before? Ba't di mo alam ang number niya? Posible naman. Mr. Chair, if ever na nagkatawagan, nakasave na. So, hindi ko rin po memorize. Alright. Yeah. Salamat, SP Pro Tempore. Isang tanong kay Miss Sheila mula sa akin sa hearing na to. So, ulitin ko lang. Talaga bang hindi mo alam na ikaw ang may-ari ng Alicel? Hindi po. Kasi alright, and huling-huling tanong ko para sa iyo, Miss Sheila, sa hearing na to. Yung bahagi ng kwento mo na lumipat kayo mula sa small boat papunta sa big boat, paano kayo lumipat? Paano po? Paano kayo lumipat? Kasi hindi naman pwedeng mula sa small boat, lilipad kayo sa big boat. Pero nasa dagat kayo. So paano kayo lumipat from the small to the big boat? Mayroon kasi yung palang handanan ng bahaba. May hagdan, Opo. ladder. Hindi ko alam kung ano tawag yun po. Yung hagdan ay dala sa small boat or galing sa big boat? Galing sa big boat. Galing sa big boat. Ano, sa gitna ng Yes, pro dagat? tempore. Opo, nasa dagat po. Sa gitna ng dagat, merong lumabas na ladder? Opo, yung galing sa malaki lamang. Tapos umakyat kayo sa ladder. Ganun ba? Opo, may naakyat po kami. Sa gitna ng dagat. Opo. Di ba So, pag- maalon? Medyo po. Pag nahulog, dire-diretso tubig. Opo. Oh, may mountain climbing na nangyayari dito. Kung totoo yung kwento mo, Miss Sheila. So, at this point, susunod na magtatanong, SP Pro Tempore, Senator Jinggoy. Thank you, have Madam the floor. Alias Alice, tumingin ka sa akin. Lumalabas na nakalap ng aking tanggapan, isa ka sa nagtayo ng 3 Lin Q Farm noong taong 2015. At ikaw mismo nagdeklarang CEO. Correct? Sen, may case po final po sa akin sa AMLAC. So, I invoke my right against self-incrimination po. Sorry po. May mga dokumento na eh. Pinapa-confirm ko lang sa'yo. Opo, Sen. Pero may na-file na rin po sa akin ng AMLAC. Okay, what is the nature of the business? The nature of the business po is piggery po. Okay, where is it located? Malabobo. Where? Malabobo, mga Tarem, Pangasinan. Mga Tarem. Is it still operational? Sa ngayon po, Sen, hindi ko po alam. Hindi mo alam pero ikaw CEO. Sen, I invoke my right against self-incrimination. I'm just asking if it is still operational. That is not an incriminating question. Operating po, hindi ko po alam as of the moment po. Gaano kalaki itong farm nito? Gaano kalawak? Sen, pasensya na po talaga. Gaano kalawak? That is not an incriminating question. May final na po sa akin ng AMLAC po. That is for not an incriminating question. You answer. Opo, pero may na-file na po sa akin si AMLAC. So what? I'm just asking you, gaano kalawak? Sen, di ko po alam po yung exact po. At alam ko po, Sen, na since may na-file na po sa akin ng AMLAC, I invoke my right against self-incrimination po. But I'm telling you, my question is not incriminating. So you can just answer. Ilan square meters? 1,000 ba? 2,000 ba? 3,000 ba? Sen, pasensya na po, may na-file na po sa akin ng AMLAC. Alam mo, talagang... ilan yung alaga mong baboy doon? Sen, pasensya na po talaga. Ha? Sen, may na-file na po kasi sa akin ng AMLAC.
Kaya lahat po ng sasagutin ko po dito may use against me po. Piggery lang yun. Hindi mo alam kung ilan yung baboy na ano. Why are you always invoking your right against self-incrimination? That is not, Attorney Stephen, you ask your client to answer that it's not an incriminating question. Gaano Your Honor, kalawak yung farm? I cannot teach my client to answer because it's up to her whether she knows whether the answer will incriminate her or not. But do you think that my question is incriminating against her? It's not about how we think, Your Honor. It's about how she believes it will incriminate her. That's her right, Your Honor. That's her constitutional right. I know her rights, of course. She can always answer that, but we cannot ferret out the truth. If she always answers that way. Meron bang business permit? Yung ano? Your Honor, sa ngayon po, hindi ko rin po alam. Kasi nag-ooperate ang yung 3 Lin Q farm, wala kayong business permit, wala kayong sanitary permit, wala kayong fire safety inspection permit, wala kayong DNR permit. Oh. At bakit hindi mo dineclare yung 3 Lin Q farm sa salin mo nung 2022 hanggang 2023? Hindi po ako sure kung na-declare po. Madam Chair, can you please, Sofina, Duces Tecum, the Salen? Of, meron na ba? Salen, no? Can you, okay, are you aware Yes, of, SP Pro Tempore, we will furnish it. are you aware of the bank transactions of your piggery, yung 3 Lin Q? Aware ka ba? Anong pong transaction po? Okay. Ang pinupunto ko rito, okay, yung kumpanya mo with a 10 million capital had no financial activities in 2018, 2019, and 2020. And yet, bakit napakalaki ng mga bank transactions mo simula noong 2016 hanggang taong kasalukuyan? Between 2021 and 2024, may sudden surge in bank transactions amounting to about 650 million pesos based on the findings of the AMLA. In total, the bank transactions of your piggery farm amounted to 831 million from 2016 to 2024. Are you aware? Ganun ba kalaki yung pera? May final na po sa akin sa AMLAC po. I invoke my right against self-incrimination po. Lalabas talaga yung katotohanan yan. Alam mo talaga sinungaling ka talaga, Madam Chair. Alam mo And talaga, SP Pro Tempore, in direct relation to that, Guo Huaping, you are in continuing contempt. You are continuing to be evasive, for the record. Okay, thank you, Madam Chair. Oh, dito sa salin mo, you did not declare. Walang pangalan ng 3 Lin Q farm. In your salin, you want me to confront with these papers, with these documents? Related din po siya sa money laundering po na case po. I invoke my right po ulit. Sorry po talaga. Crazy talaga ito. Anyway, are you aware of the fund transfers that you personally made and the bank transfer of 3 Lin Q farm to RMCE Metals? Ano yung RMCE Metals? Your Honor, RMCE, kung di po ako nagkakamali, bentahan po yun ng mga bakal po. O kaya nga, nag-fund transfer ka ng pera? Natatanda mo ba? Your Honor, Amount, September 20, 2016, amounting to 979,000 pesos. Your Honor, yung pangalan po na RMCE po, RMCE naalala ko po, pero yung amount po, hindi ko na po maalala.
Madam Chair, RMCE Metals, Madam Chair, is AMLAC's person of interest, if I'm not mistaken, for illegal drug activities. And aside from Thrill and Q, you yourself remitted to RMCE Metals 800,000 in a single transaction in 2019. What is that for? Ang transaction po namin kay RMCE po is puro bakal po. In one single transaction, 800,000? Bakal lang po yung natandaan ko po na binili po namin sa kanila kasi yun lang po din yung alam po namin na product po nila. So, Madam Chair, I think these corporations, along with several other companies of alias Alice, are just being used as a front for money laundering. And there are several questionable and humongous bank accounts or bank transactions that are not backed up by their incomes and business activities. And I think AMLAC should take note of this. Sino ba representative ng AMLAC? Attorney Arnold. Yes, Your Honor. That's already part of our investigation, Your Honor. All right. Okay, Cassandra. What is your full name? Catherine Cassandra Leong po. Ilan taon ka na ngayon? 24 years old po. Birthday? May 23, 2000 po. Ano pangalan magulang mo? Ang mom ko is Lee Xia-ing. Ang dad ko naman, I think, is Richard. Hindi ko You po, think? hindi ko po alam yung full name ng dad ko kasi hindi ko po siya nakasama. Yung nanay mo? Lee Xia-ing. Lee Xia-ing. Ong Ying. L-I-X-I-A-Y-I-N-G. Okay, saan ka pinanganak? Sa San Juan, Manila po. Ha? San Juan, Manila po. San Juan, Opo. Metro Manila. Opo. Kailan? Kababayan pala kita. Kailan kayo tumira sa San Juan? I think since until 2-3 years old. Hindi ko po maaalala. 2001. Since nung doon ako pinanganak, I think po. Tapos, lumipat kami sa Binondo. Saan ka nakatira ngayon? Ngayon po, doon sa bahay sa Porac po. Bago ako umalis na. Sino kasama mo sa bahay mo? Si Ninong po. Doon sa bahay sa San Juan, may naalala ka Sa San Juan po. Ha? Saan pong bahay? Sa San Juan po, Oo, Mr. Chair? may naalala ka pa? Bahay mo San Juan? Hindi mo alam kung saan ka pinanganak doon? Paano ka pinanganak? Hindi mo Hindi alam ko kung po paano alam. ka pinanganak? Ibig sabihin sa ospital ba, sa home birth ba, sa Comadrona? Sa Madrona, tapos dinala po So hindi sa ospital. Yun ang- Tapos yun ang dinala po sa gusto kong ospital, tanungin. Mr. Chair. Hindi ka sa ospital pinanganak. Hindi po, pero dinala po sa ospital. Ano ospital? Wait lang po. I-confirm ko ulit yung address ng ospital. Kasi ilan lang yung ospital namin sa San Juan eh. Chinese Gen po, Mr. Chair. Ang layo naman nun. From San Juan, din lang ka ba sa Chinese General? Ng nanay mo? Hindi ko po alam sa kanya. Kasi base sa... Miss Cassie, alam ko first time mong humarap sa committee namin Opo. kasi nagmagandang loob kami sa doktor, no? Opo. Ng House of Representatives na nagsabing bumagsak ang blood pressure mo, kailangan mo ng 2-3 araw na makapaghinga sa ospital. Pinagbigyan po namin yon. First time niyo sumagot sa amin. Opo. Sumagot kayo ng maayos po. Seryoso po itong mga tanong, hindi katatawanan. Ano po? Miss Cassie. Opo. Alright. Yes, Okay. Mr. Tempore. Thank you, Madam Chair. Base sa record ng birth certificate mo, pinanganak ka nga sa San Juan. Ito. At kasalukuyan, mayor ako nun. No San Juan. Alright? Pinanganak ka through hilot by a certain Rosario Mendez. Alright? Nakalagay dito sa dito sa certificate of live birth mo. At ang address na nakalagay ay 347 P. Mendoza Street, San Juan. Okay. Alam mo, matagal akong mayor doon, 7 na taon eh. Naalala mo anong barangay itong P. Mendoza Street?
Hindi po, Mr. Chair. Okay. Inusisa at pinagtanong ng aking mga staff sa mismong barangay at sa mga residente na kinasasakupan nung sinasabi mong address na 347 P. Mendoza. Yun ay nasa barangay Ermitanyo. Kung may ganong address na nag-exist noon pa man. Ngayon, wala na raw ganyan number, house number, maski noon pa. Ngayon kasi, naging 2 digits na lang yung house number, pero ginagamit pa rin ng mga residente ang lumang 3-digit house number sa PB Mendoza Street. At wala rin nakakakilala na sinasabing manghihilot na nagngangalang Rosario Mendez. Alright? And also, I'd like to point out, Madam Chair, that the place of birth indicated in the certificate of live birth of is 345 P. Mendoza Street. Wala pong ganyan address o house number San Juan. Maniwala ka sa akin. Kabisado ko lahat ng kalsada ron. Madam Chair, it seems that the entries in the birth certificate of Cassie Ong are quite questionable. No? Walang manghihilot, walang Rosario Mendez, at wala rin yung address San Juan na nakalagay sa kanyang birth certificate. At isa pa, nung mayor ako ng San Juan, libre panganganak doon. Hindi kami gumagamit ng manghihilot. Libre panganganak doon sa mga health center. Nung mayor ako. At libre living doon pag namamatay ng mga tao ron. SP Pro Tempore, tanungin ko lang ang COMSEC kung nandito pa ulit ngayon ang PSA. Yeah, I think so. So SP Pro Tempore, baka pwede nating i-bring sa attention ng PSA ito, i-check yung regularity or irregularity nitong certificate of late registration of live birth. Is there a birth certificate. representative from Meron PSA? daw po, SP Pro Tempore. Saan? Kayo po ba, taga PSA? Ayos. Nakapanumpa kayo kanina? Previously. Okay na po yun. Could you have a copy? I am on hold of a certification from your office that said subject, yung Ying Xia Li, allegedly the mother of Cassie Ong, wala negative record of birth in the PSA CRS database. At yung Ying Xia Li and Richard Ong Chow Hong, negative din ang record sa based on record of marriage in the PSA CRS database. Do you confirm this? That's confirmed, Your Honor. Because the parent, the mother is a Chinese, so hindi siya pinanganak talaga dito sa Pilipinas. The father allegedly was born as Chinese, but parang merong pinapakita in the Congress, in the House of Representatives, that the father was naturalized. So kaya yun yung nakalagay doon sa COLB ni Miss Cassie Ong. Kasi they have no record of their marriage in your database, even though their purported marriage indicated in her birth certificate happened in December 13, 1998 in Manila City Hall. This is another case of questionable birth certificate issued through late registration, and there is no basis for the issuance of Cassie Ong's birth certificate. They should be investigated, and they should immediately be cancelled if there are findings. Yes, Your Honor. We have already launched fact-finding investigation on the ground sa LCRO ng San Juan City. In fact, ongoing pa rin yung fact-finding. Ito, late registration. Pinanganak siya May 23, 2000. Niregister May 16, 2001. Mayor pa ako nito. Itong mga pumirma, mga empleyado ko ito, kilala ko itong mga ito. This has to be investigated thoroughly. Yes, Hindi Your naman Honor. pwedeng laging dami naman mga Chinese dito, late registration lahat.
Yes, Your Honor. That's one of the individuals na na pinapantayan ng PSA and are already subject of investigation, including yung mga iba pang mga may information po kami sa ibang LCROs din. Ha? Yeah, tao ko ito. Ito pumirma, tao ko. Lahat. Pero lumipat na lang. Hindi, ito siya na-stroke na eh. Pero loyal pa. I'm done, Ms. Madam Chair. Guo Huaping, sino nagpi-finance sa'yo? Merong bang financier ka? Merong bang, binanggit mo sa amin nun, ikaw ang boss eh, wala kang amo eh. Yun ang sabi mo sa amin ni Madam Chair. Ikaw ang boss. Pero sa tingin namin, dito sa mga papeles na nakapaligid sa amin, halos malunod na kami sa mga papeles na nakapaligid sa amin, nakikita namin na merong nagpi-finance sa'yo. So may we know sinong financier mo, partner mo na tumutustos ng iyong gastos, Miss Alice? Sen, I invoke my right against self-incrimination po. You know Duan Renwu, if I'm not mistaken, you traveled with him several times. Is that true? Duan Renwu, opo, kilala po siya. Anong relationship mo sa kanya kung si Cassie ninong niya at kasama niya sa bahay, ikaw, anong relationship mo sa kanya para mag-spend ng iyong Chinese New Year with your barkadas? Sen, sinama lang po siya ni Cassie sa trip namin. So hindi mo siya kilala, mas kilala siya, mas close si Cassie sa kanya kaysa sa'yo? Hindi po kami close. Kilala ko po siya bilang gusto mag-invest po sa Bamban nung mayor po ako. Sige, anong gusto niyang pag-investan sa Bamban? Ang na-mention po nila kasi sa akin last time was solar. Solar farming? Solar farming po. Natuloy po ba ito? Hindi po natuloy. Other than the solar farming that you're mentioning, meron ba bang ibang interest o ilang negosyo na pwede mong sabihin sa committee na ito na pinasukan ni Duan Renwu at ikaw ay kasama dito? Wala po, Senador. Sa Baofu, hindi po ba siya nag-invest doon? Magkano investment niya kaya doon? Regarding po sa Baofu po, wala po akong alam po doon. Pero nasa lugar mo yung Baofu. In fact, few meters away from the munisipyo. Alam mo ba kung nag-invest si Duan Renwu dahil kilala mo siya eh. Kasama kayo sa mga trips. You will spend your special Chinese New Year holiday with this person. Would you know, are you aware na nag-invest siya sa Baofu? Sa Baofu po, hindi pa ko aware, hindi ko po alam. Regarding naman po doon sa Taiwan po, ang kasama ko po that time sila Wesley at sila Cassandra po. Sinama lang po siya ni Cassandra po doon sa trip po namin. Wala po ba siyang pinatulong sa pagpapatayo ng building sa Baofu itong Duan Renwu? Wala po akong alam po, Senator. I thought, Madam Chair, this is my time, so I'm sorry. I'm sorry to our dear colleague. I'm really sorry. I thought this is my time. That's why I keep on pounding my questions. I will stop asking questions and I will wait for my turn. Sorry. Mayor Kalugay, only 2 questions. Saan ka nag-birthday noong August 2022? Nag-celebrate? Hindi ko matandaan po, Your Honor, pero pag nagbo-birthday po ako, sinusurpresa po ako nila Alice? Staff ko po, sila Ate Che. Nila Alice? Hindi po, Your Honor. Meron kasi ako litrato dito. Kuha mo ito nung birthday mo noong August 22. Yan, happy birthday. Alam mo kung saan to? Hindi ko po makita, Your Honor. Malayo po. Sa Alpha Land Baguio Mountain Lodge. Familiar ka? Are you familiar with it? Ayaw po, Your Honor. Hindi ba doon yun? Diyan po, Your Honor. Okay. So, kahit malayo pala pag tinatanong na, alam mo. Yung sinabi niyo pong alpalan, naalala ko po. Member ka? Hindi po, Your Honor. Hindi ka member? Hindi po, Your Okay. Honor.
Salamat. Alice. Alias Alice. Ikaw ba nag-attempt na bumili ng bahay sa Alpha Land Baguio Mountain Log Homes? Opo, pero hindi po natuloy. Magkano? Hindi ko po maalala po, hindi po natuloy. Pero nag-attempt ka bumili ng purchase? Nag-expire po. Ha? Opo. Naging buyer ka? Kailan? Hindi ko na rin po maalala nung year po eh. Hindi mo laging ganun ang sagot niyo, no? Hindi niyo maalala. Papaalala ko sa'yo, November 10, 2022. Alright? Hindi natuloy. Bakit hindi natuloy? Opo, hindi po natuloy. Bakit nga? Hindi lang po natuloy. Bakit nga? Opo, pero hindi... Bakit nga? Hindi po natuloy. Nagpa-purchase ka, nag-apply ka bibili ka ng bahay. Sabi mo hindi natuloy. Bakit nga hindi natuloy? Yun lang ang tanong ko sa'yo. Opo, hindi lang po natuloy po. Sinungaling to itong babaitang to. Okay. You signed an agreement on November 10, 2022 to purchase a log home worth, take note, 95,200,000 for a log home. Is it true? Opo, pero hindi po natuloy. But you attempted to purchase. And that's why I'm asking you, bakit hindi natuloy? Kuwaping, ano yung rason na hindi mo tinuloy yung purchase? Kulang po yung funds. Hindi ko po natuloy. Kulang yung funds. Marunong ka pala sumagot eh. But you attempted to buy. So may capacity ka to buy a log home worth 95 million. Gusto ko po mamili pero hindi po natuloy nga po. Saan mo sana kukunin yung funds? Kung sakaling natuloy. Hindi po natuloy dahil hindi po na kumpleto po yung Magkano din down pera. payment mo? Down payment po is 15% po yata. So hindi mo na na-recover yung down payment? Na-forfeit na ba yun? O sinuli sa'yo ng Alpha Land? Wala pa pong usapan po dun. So ano mangyayari doon sa 15% down payment po? Hindi mo na susubukan na i-recover? Dahil hindi na natuloy? I-recover po. I-recover po. So, ikaw ba nagbigay ng birthday bash kay Mayor Calugay? Kasi nagkakatugma talaga lahat eh. Sa t-shirt, sa bag, pati sa Happy Penguin, pati dito sa Baguio Alpha Land. Hindi po. Ha? Pero nandito ka nung birthday niya. Sa Alpha Land. Alpha Land, nakarating na po ako. Ang tinatanong ko kung nandun ka sa birthday niya. Ano? On the mic, please. Nandun ka? Kuwaping. Okay. That's all, Madam Chair. Madam Let Chair, the people before we decide. Salamat, SP suspend, Pro Tempore. before we One suspend, related point, because Senator. considering that I am next to ask questions, Madam Chair, and thank you very much for giving us the opportunity to ask questions next hearing. Thank you for that, Madam Chair. Let me just put into the records and propound the statements made by Senator Win and our dear colleagues here that it is crystal clear na yung fund na pina-funnel, Madam Chair, yung profit sharing between Lucky South 99 and Zunyuan, pati yung pagbili ng mga ari-arian ni alias Alice, kitang-kita po natin kung saan nanggagaling. Hindi po sa legitimate business transaction. Kanina nung wala si SPPT, Senator Jinggoy, yung 8 lupa sa Las Piñas nabili niya pero hindi kumikita yung source of income niya na kumpanya, no? Alice, si Wesley Go is your brother. Am I correct? Opo. Ngayon, there is an information na magkasama sila ni Wang Ziyang ngayon somewhere, kung nasa Hong Kong or sa Singapore ba. Are you comfortable with that information? Na magkasama silang dalawa?
Sen, honestly, wala po akong idea po. Hindi ko po alam Hindi, kung magkasama I'm po not sila. asking about the idea. Okay, being your brother, itong si Wesley Go, komportable ka na magkasama sila ni Wang Ziyang doon sa ibang bansa? I assume po hindi po sila magkasama. Hindi pa ako comfortable po. Granting magkasama sila. Komportable ka, hindi? Hindi. May we know the reason why? We are helping you here. Opo, sorry po, I refuse to answer po. Hindi ka komportable. Hindi po ako comfortable po na sabihin po. Pero hindi po ako comfortable po na magkasama po. Magkasama sila. Okay. Thank you. Next question, Alice. Kung hindi ka na-aristo sa Indonesia, anong next plan mo dapat? Halimbawa, hindi ka pinakialaman ng Indonesian authorities. Anong next plan mo? What's your next move? Supposed to be your next move. Actually, honestly po, Sen, nag-uusap po kami na uwi na po ako dito sa Pilipinas. Uwi sa Pilipinas. Aharapin ko po at magpapaliwanag po ako. Wala kang plano na umuwing China? Ang plano ko po ay bumalik po dito sa Pilipinas po. Dito po ako uuwi. How about China? Were you entertaining that to Wala going po. to China? China, wala po. So, At saka Senator De La Rosa, if I may, sinabi niyo mo, Kuhuaping, balak mo sana o gusto niyo sana bumalik dito at magpaliwanag. I highly encourage you to do that during this hearing. Magpaliwanag hanggat kaya mo. I think you know what I mean. Senator De La Rosa. I am just, I'm just asking this question because I was entertaining some conspiracy theorists putting forward the theory na itong si Alice Go ay posibleng isang sleeper cell agent ng China na pinadala dito sa ating bansa. Well, yun nga kaya ko tinanong kung gusto niyang next move niya from Indonesia is going home to China kasi the safest place for a sleeper cell agent is to go back home. Yung home base niya. Safe na safe siya doon sa China kung if indeed she is a state agent of China. Kaya nga tinatanong ko, so wala kang balak pumunta ng China? Wala po, before po nangyari po yung sa Indonesia po, nag-uusap na po kami nag-uusap po na consider ko po talaga na ang next move ko po ay babalik po ako dito sa Pilipinas. At saka magpaliwanag. sigurado Senator ako, De La Rosa, bago kayo magpatuloy, acknowledge ko lang yung pagdating ni Senator Bong Revilla na kasamang magtatanong sa susunod. Thank you, hearing. thank you. Senator De La Rosa. kaya siguro ayaw mong pumuntang China dahil involved ka ng pugo. Siguradong katay ka sa gobyerno ng China pag umuwi ka doon. Dahil galit na galit ang gobyerno ng China against pugo. Am I correct? Sen, hindi po ako involved po sa Pogo. At in fact, yung tatay ko po nasa China po ngayon. Kung kami po... Whether you like it or not. Okay. Kung kami po ay Whether you involved like it or po, not. sana po, hindi naman po, tama naman po kayo na galit po ang Chinese government po sa Pogo. And I Galit think... nga. Opo. Kaya kung pupunta ka ng China, talagang katay ka doon dahil galit na galit ang Chinese government sa pugo. Hindi po yan ang reason kung bakit di pa ako pupunta ng China. Ang reason ko po, babalik po ako dito sa Pilipinas at magpapaliwanag ako dito at haharapin ko po kung ano man po yung mga aligasyon po. Correct. But you cannot remove the fact that ikaw ay involved sa Pogo. Whether you deny it or not, kaming lahat dito naniniwala talaga na involved ka sa Pogo. Kung mag-insist ka, you can tell it to the Marines, not to the policeman. Okay. Next question. Merong sinabi si General, wala pa ako dito kaya, General Villanueva, retired General Villanueva, na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you.
Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya, mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala pong Kilala mo ganun ba ako? nangyayari. Nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado Kahit po. selfie. May selfie ka sa akin? Selfie, I think wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako. Hindi mo ako nakita sa isang Hindi mall? po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ay siniguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former chief PNP na tumatanggap sa iyo ng pera. Klaruhin ko lang ito. So, General Gonzales, pwede malaman from you kung sino yung former chief PNP na sinasabi nyo na tumatanggap ng monthly payroll from Alice Go? Your Honor, I don't have any confirmation, but I'm sure you're not the one. I think so. Thank you. Thank you if I'm not the one. Colleagues, hindi lang dating mayor ng Bamban ang sangkot sa questionabling mga negosyo. Pati mayor ng Suwal, Pangasinan, lumalabas na kasosyo rin niya. Ngayon, nakakakita pa din kami ng iba pang mga nakakagulat na transactions between Guo Huaping and the companies associated with Mayor Kalugay. And despite all the lies and evasive statements thrown around during this hearing, one important point has emerged, that there is an allegation no less than a former chief PNP is implicated in the escape of Guo Huaping. Malaki po itong balita at nakakakilabot pakinggan. Tama nga na ang Pogo money ay umabot na sa pinakamataas na baitang ng ating gobyerno kung totoo ito. Kung hindi natin pigilan ang salot na ito, baka tama nga na the next president, the next senators, the next local government leaders of our country are bankrolled ng Pogo money. Di po namin lahat pahihintulutan nito. Hindi kami papayag na ang bayan natin ay maging pugad ng mga masasamang loob o maging playground ng mga pugante. Ms. Sheila Guo, inihingi ko sa iyo, sana ay sumagot ka ng tapat. At kung totoong wala kang kasalanan, huwag ka matakot. Ituro yung mga taong malinaw naman na gumamit sa iyo. Guo Huaping, the committee has not lifted your contempt citation. We will continue to request your appearance from the Valenzuela Court for our succeeding hearings. Mayor Kalugay, hindi pa po kami tapos sa pagtatanong sa inyo, so please make yourself available in succeeding hearings. Opo, Madam Chair. Salamat. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.